Good morning mga katek. It's me, IT Moto. First of all, I want to introduce myself kung bakit naging IT Moto ang aking pangalan. Siyempre, related yan ang IT word, IT field. So kaya naging IT, gawa ng currently I'm on entry level IT job, which is IT support specialist sa isang company. Actually hindi siya IT company, isa siyang manufacturing company. And then what I do here is to support almost all around, maintain ng database, maintain ng system, maintain ng mga hardware, mga network, yung cabling. So may team naman kami. Sa isang team, tatlo kaming support. Actually, dating previous na batch is meron pa mga software engineer, network engineer. Since na-establish na yung company namin into technology, hindi na sila nag-hire ng mga engineers. Kumbaga more on support na lang. Kaya siningit ko yung pangalan na IT. Para yung mga related topics is ilalapit natin sa IT world, IT field, which is my experience. And then also sa pagbablog na rin, motovlogging. Sa motovlogging naman, kaya ako sinama siya dahil since teenager mahilig na talaga akong magmotor. Actually pang ilang motor ko na rin tong gamit ko ngayon. Declutch, Semi-matic, Mio days, ganon. Then mahilig din ako manood sa mga motovlogger. So na-inspired ako na mag-try, hindi para kumita ng pera, FYI lang, kundi i-share lang din yung kumbaga knowledge ko, experience, and then ayun nga, thoughts sa mga pagiging IT or motovlogger, ganon. Actually ito, hindi ko intent bumili ng action cam. Yung bayaw ko kasi, shoutout po pala Kuya Marco, yung bayaw kong photographer is hindi naman niya masyado nagagamit tong GoPro. Although meron naman siyang motor, pero more on ano kasi siya, freelance kasi siya more on shoot, photo shoot, ganun yung naging forte niya. So sabi ko, sige kuya, next time or susunod na lang bayad. Ayan, to be honest, kasi wala sa plan ko bumili talaga ng ganito And then trinay ko naman, sana maging okay naman. Kaya kung gusto niyo yung content ko or video ko, please hit the like button. Kahit okay lang, kahit hindi na kayo mag-subscribe, basta i-like button nyo lang. Ayan, okay lang, basta enjoy nyo lang yung kumbaga parang sharing ko ng mga ideas, experience. Lalo kung IT kayo, and then plus points pa kung IT na kayo, mahilig pa kayo sa motor. Kasi alam mo naman, magka-vibes tayo. Actually may mga supplier na rin ako nakakausap na mga IT IT relate din. Actually kapag nag-request yung sa company, yung boss mo, regarding sa mga technology, minsan sasabihin niya lang high quality, more storage, in demand. Pero when it comes sa mag-uusap is supplier na IT and then IT din na support or personnel sa isang company, magkakaintindihan talaga kasi IT to IT. So ayun nga, di-discuss mo yung specs or whatsoever ng product or anumang services na kailangan ng company nyo.
Hindi rin mahalaga ang kapag mas mahal mas okay. Siyempre, magde-depend pa rin sa specs yan, and then functionality, mga ganon. Example na lang sa mga laptop. Usually, ayun yung mga nare-request na ngayon sa mga workstation, laptop talaga. Dati kasi puro desktop. Although, may desktop pa rin naman for stationary use. Siyempre, sa ibang company, which is katulad ng company namin, is sagana sa meeting yan. Kumbaga, meeting per department, meeting sa umaga, mga boss, meeting naman sa hapon, update. Mas prefer nila ang laptop. Kapag naman sa mga within company kayo, on-premises, kung tawagin, on-prem, may tinatawag dyan na depende sa setup kasi ng company nyo Sa amin kasi merong Active Directory na tinatawag, which is parang itong nagiging paano bang tawagin no? Kumbaga phone book, mga nakalist kung sino yung mga users, yung mga hostname. Ayun, kung familiar kayo sa hostname, ayun yung term nating mga tech support, diba? Sa computer name. So, hostname, para ma-monitor nyo yung kung ilan na ba yung user sa domain nyo. Kumbaga, domain name server. Ayun kasi kailangan dun meron kayong domain name server and then Active Directory para ma-centralize yung storage or data ng mga users nyo. Sa Active Directory, pwede kang mag-set ng group policy, which is yung mga usually na kino-concern na mga, ayan, yung mga quality management na, uy, ba't ganito? Si user na ganyan, si user 1, iba yung wallpaper. So, kung sa company nyo naman, may standard na wallpaper, pwede nyo i-set yun. Set nyo lang sa group policy. And then, kapag na-set nyo na, once na naka-join siya sa domain, hindi na niya mababago yun. Mababago niya lang yun once na yun nga, hindi siya connected sa hindi pa siya connected kasi iba yung pag nakakonect ka na sa domain, kahit na mag change user ka dun alam ko hindi mo pa rin na mababago yun yung mga ganong policy. Isa pa lang yun sa pwede mong gawin. Alam ko pwede mo pang disable yung hotspot kasi usually mga user ngayon, alam mo naman, mga mautak mo rin Hindi ako hater ng e-bike kasi misis ko nag-e-bike din. Pero sana naman gamitin ng maayos, lalo kapag nasa national road na. Kasi may mga nakita ako tulad sa Bison, may Buendia ata yun, talagang nakipagsabayan pa sa mga malalaking sasakyan, di ba? What if na lang kung e-bike mo puno ng trapal. Siyempre, minsan yung trapal mo is dark or depende pa, hindi kita signal light mo, and then may mga malalaking sasakyan na sumusunod sa'yo, mga pick up, SUV. Kapag bigla kang lumigo or kahit mag signal light ka dyan tapos lumigo ka, hindi ka kita, yari ka, diba? Mahirap yun. Be responsible pa rin. Di porket naka wheels ka, anong mga wheels yan, 2 wheels bike or allowed ka na sa mga different roads like national roads, highway, ayan. Siyempre, be responsible pa rin. Mahirap na. Siyempre, isipin mo, naka-less ka nga sa biyahe, sa commute. Patip naman kung may mangyari sa'yo, huwag naman sana, diba? Ngayon morning, ang daily routine ko naman talaga is papasok sa company, then siyempre render ng 8 hours, then uwi. So usually naman sa mga IT, wala namang overtime yan lalo na't kung may panggabi kayo. Sa napasukan ko kasi ngayon is morning lang. So for share na lang din, ang total ng user namin sa workstation is
almost 300 plus, including na yun yung mga desktop and then laptops. So far naman, itatawid naman sa araw-araw. May mga challenge lang din talaga, lalo na kung ang nagka-problem na system or application is hindi ikaw yung developer. Siyempre, mapapursige kang aralin, gawa ng walang ibang aayos nun kundi ikaw Hindi mo naman pwede kontakin yung mga previous developer, ganyan. Siyempre, magpapabayad na yon kung nasa mga magagandang company na yon. Although na try ko na rin yung ganon, yung mga bago pa ako sa company na napapasok ko ngayon, nag-try ako mag-contact ng isang IT na employed dati doon. So nakita ko lang yung details niya sa database. Since na may access din ako sa database, SQL server namin, green up ko na opportunity para makalikot kung sino yung mga previous na yung kumbaga developer talaga ng ganyang program. So far naman okay naman, nakita ko naman may mga sumasagot naman. Yun nga lang, syempre yung iba with regards sa support ng system nila, hindi na talaga sasagot. Depende na lang, case to case basis. May magsasabi pa dyan na regards on this, kindly email me to further assistance or support, and then including my quotation for configuration of the system. Mga ganong scenario ba? Baga, syempre ikaw developer ka, pinaghirapan mo yun alam mo, turo mo lang siguro depende na lang din kung wala na lang talaga sa iyo or malupit ka naman talaga, bigay mo na lang yung kumbaga paano ayusin. Ang mag-a-adjust na nga lang talaga nun syempre is si existing support sa company na yon. Siyempre aralin niya yon. Doon ako natuto mag-script sa SQL server, i-bypass yung mga system na hindi ko alam kung saan mapupuntahan, yung mag-add ng item, ng user, binabypass ko lang sa SQL server. Pero syempre risky yun, di ba? Parang gagawin mo talaga doon is backup muna talaga ng data. Ayun, may mga tutorial naman sa internet kung paano mag-backup ng data. Laging kapag may gagalawin ka sa SQL server, laging backup talaga mo ng data. Wag na wag kang gagalaw kapag hindi ka pa napag-backup, kasi yung SQL server is, yung database is live data yan Once na may binago ka, reflect agad sa system yan. Kunwari, ganyang item number is napapindot ka, nasa edit mode ka, di ba? Edit top 200 ka, nandun ka sa quantity, napapindot ka kasi mahilig ka sa shortcut keys. Ayun, madalas sa akin yan, buti na lang nakapag-backup. Mahilig ka shortcut keys, hindi ko magat yung control key, napindot mo ngayon yun to. Syempre yung nag-reflect na yon, hindi mo alam mo yung quantity noon. Although meron naman sigurong script na rollback, hindi ko sure hindi ko pa na-try kasi yun Ako kasi kapag babalik ko naman, gawa ng may backup naman. Ganun, risky lang talaga sa part na ganun. Siguro talakayin na lang din natin sa susunod regarding sa mga ganyan, sa mga SQL, programming. Sa IT support naman, hindi naman totally magpo-focus ka sa programming Kasi more on IT support sa mga company is maintain ng network, maintain ng system. Ano pang company na parang nakita ko, more on maintenance lang ng hardware and security, which is CCTV, mga ganon, DVR, NVR, mga ganon. Sa amin, kasama na rin yung ganong maintenance. Kumbaga, masaya lang maging IT support. Di man ako nakapasok sa mismong IT industry, IT company, ganon. At least na-challenge ko yung sarili ko na
pag-aralan yung mga bagay-bagay na sa araw-araw na naging problema. May mga week naman na smooth lang, kalinggo rin na bakbakan. Siguro kapag siyempre, manufacturing company, merong production, o merong shifting, kumbaga. Na-analyze namin kapag shifting or nag-shutdown yung production, manufacturing. Once na Lunes, bumalik ang operation, kumbaga. Ang daming mga label printer na yung naka-static na IP address nag-automatic na IP address. Tapos yung mga PC ganun din, nag-automatic din, which is dapat naka-static lang. Magandaan lang doon, kung team kayo, dapat talaga may mag-focus sa mga details, mga documents, credential. Kahit i-compile nyo lang sa Excel file, and then update nyo sa kung saan meron kayo, email, chat, gano'n. For backtracking purposes nyo Sa amin kasi may email kami, Microsoft 365. Kumbaga, kung familiar kayo doon. Pero ang administrator namin is nasa Japan. Kapag nagpapa-add kami ng user, depends on the license, number of user license. Kung may available pa, yan, nakapag-add kami. Kung meron naman kayong on-prem na mail server, mas better. Kasi ang storage is nasa inyo. Kumbaga, meron kayong server talaga. Ang disadvantage lang nun, gaya lang din ang nangyari sa amin. Siguro discuss ko na natin sa next vlog or sa mga susunod nating discussion, yung regarding sa mail server namin kung ano nangyari. Nag-down kasi yan sayang nga yan yung ganon is mawawala yung data nyo. Although meron naman kapag nag-setup ka kasi ng POP IMAP sa manually sa computer is may store naman yung sa mga unit ng user. Magiging .psd file lang yun. Ayun na lang i-backup nyo. Minsan kapag matagal na si user, umaabot ng yun, mataas, 100 gig, 200 gig, mga taon na. Lalo kung kunwari yung user na yun merong sa connection sa supplier. Napakalaki ng na yun, file tip ko lang sa mga IT support dyan, kung ready kayo, i-free up space nyo lagi yung nyo, kumbaga external drive nyo, pang backup nyo. Kasi meron dyan siguro sa year ngayon, may mga i5, kung may mga i5 pa kayo na i3 ganyan na specs, is nagda-down na yan. Minsan blue screen na yan. Ang suggestion namin dyan is backup agad, and then syempre i-health check namin kung may mga na siya, bad sector na siya, subject for replacement na. Ayun, ang mga nare-recommend naman namin ngayon is i7 na, Windows 11 Pro. Basta kapag mga company, laging Pro lang organization Pro. Kasi hindi nyo ma-join sa domain kapag ang version ng OS nyo is Windows 10 Home, mga ganon, 11 Home, single language, Enterprise, mga ganyan. Hindi nyo ma-join sa domain yan. Dapat Pro. Ayan, tingin ko guys, malilate ako. Huwag naman sana. Ang dapat kasi makapag-time ako 7:30. Naka-compressed week kasi kami. Kumbaga ang compressed week sa amin is patang schedule is Monday to Saturday, diba? Since na naka-compressed week kami, papasok lang kami ng Monday to Friday 7:30 to 6 PM nga lang. Yun nga lang ang doon. Kumbaga parang yung excess na 1.5 hour ma-provide na namin or ma-allot na namin sa Saturday. Ma-cover up na namin yun.
Pero kapag may mga company holiday, sa Japan kasi laging ano yan maraming company holiday yan. Di nawawala ng company holiday yan sa calendar. Kapag last day of the month, usually company holiday yan. Kasi nauwi din yung mga mga Japanese sa amin Kapag natapat yung company holiday namin ng Saturday, bayad na yon yung Saturday na yon. Hindi na namin kailangan i-fulfill yung Saturday na yon. Hindi na namin kailangan i-compress week yun. Kaya nangyari is 8 to 5 na lang kami. Ayan lang, maganda rin naman. Balance lang yung work tsaka life. Para sa akin kasi sorry pag naman first 3 months mo, mahirapan ka ba yan sa work mo kapag bago ka pa sa work mo. Huwag ka susuko. I-challenge mo yung sarili mo. Pag-aralan mo yung process, ano bang dapat mong gawin. Ganyan. Timbang mo yung mga problema, kung ano yung mas priority, kung pwedeng yung mga problem na pwedeng ipagpabukas, then may mga problem na dapat urgent talaga. Basta wag mo lang kakalimutan makipag-communicate sa user. Kasi ayaw na ayaw ng user yan Kahit naman ikaw kapag nag-concern ka sa isang kunwari PLDT, di ba? Yan, nag-concern ka. Like support nila. Sir, ganyan, with regards to my network, what happened to my network? It's still getting low Mbps, which is previously I almost got 200 Mbps, 100 Mbps, but now I've currently got 10 to 20 Mbps, so hindi normal yon. Mahirap doon kapag di ka, syempre nag-email ka kasagot yan syempre, kumbaga parang ano yan standard ni PLDT, may sasagot yan, may mga question and answer yan. Mahirap doon, sagot ka, the next day wala silang reply, syempre magagalit ka, magpapalo pa rin, di ba? Which is ganoon din sa pagsusupport, side support. Mas may na problem, kung di mo kayang gawin or i-check mo pa lang, aminin mo na i-check mo pa lang with regards, ma'am, sir, good morning po or good afternoon, with regards on your concern, acknowledge on the query, and then honestly, as of now, ngayon ko pala na-encounter yung problem na yan. In line with this, I will check the possible root cause and then I will find further solutions. Ito, ganun lang. Kumbaga, sabi mo lang, I will update you once we have a solution for this. The next day, syempre magre-reply na noted, sir. Ayan. The next day, kung di mo pa rin nasusolusyonan talaga is update mo lang ulit. As of now, ma'am, sorry to say that your query or your concern hindi ko pa po naayos. Kasi kung may pina-urgent sa'yo, may pina-urgent sa'yo. Ayan, ganyan naman lang, sabihin mo lang. Yeah, guys, hindi nga muna ako masyadong sasalita gawa ng sakit kasi lalamunan ko. Ewan ko sa panahon na ata. Halos sa bahay lahat kami may ubo. Lahat, ganyan. Sa company rin, ganun din. Sa office, mga malat yung tao. Siguro sa pabago-bago ng panahon din. Kasi, iba yung panahon ngayon Hindi mo malaman, minsan mainit, minsan makulimlim. Ayan. By the way guys, I'm recording as of today, October 17, 2023. Siguro sa mga susunod natin videos, discuss pa rin natin yung mga IT work related. Haluan pa rin natin ng motovlogging, ganyan. Siguro swerte na lang din ng mga nakapasok din talaga na IT company talaga. Kasi karamihan dyan programmer, helpdesk, analyst, mga ganon. Swerte na lang din, lalo't fresh grad ka.
Dito kasi sa amin, dito sa Cavite, for your info, ayoko na rin kasi lumayo dito sa Cavite. Ayoko na mag-Maynila, gawa ng malayo din eh. Talagang traffic na ngayon sa panahon ngayon. Since na may pamilya na rin ako, siguro kung binata pa ako, pwede magka-try ako sa Manila. Since na yan nga, pamilya na rin tayo, kailangan nating umuwi araw-araw, kailangan nating maghanap ng mas malapit na trabaho. Sa dami ng ngayon, no? Madali na kasi gumawa ngayon ng mga sasakyan. Kahit nga wala ata kang parking, kaya mo kumuha ng sasakyan. Ayun, kung familiar kayo sa dinadaanan ko, pwede naman doon sa kabila, pero dito pinipili ko gawa ng mas peaceful kasi dito Ang ganda dito, mas peaceful dito, masarap yung hangin kasi mapuno. Wala ganong sasakyan na dumadaan, walang mga bus, jeep na mausok. Alam niyo naman, presko ba kumbaga. May mga marshal din naman dito. Di naman nanguhulihan ng walang helmet. Naninta lang yan ng mga tumatamboy dito sa mga kanto-kanto na dyan. Kasi syempre order lang din sa kanila sa kanila yan na maging kumbaga utilize na itong area na to, dapat malinis. Kasi once na nag-load ka ng tamboy dyan, susunod-sunuran na yung mga tao dyan. Lalo na kung may magpo-post sa social media na, uy, dito sa Maple Grove, itong road na Maple Grove, sarap tumambay dito, peaceful. Sunod-sunod na yan. Although, yun nga, trabaho na lang din ng mga marshal, security, mga na sitayin din mga ganong senaryo ba. Siguro anong oras na ba? Mali kasi itong oras ko na sa motor ko Hindi ko alam kung paano baguhin. Try na ako dito, sira atat. Siguro mga 7:20 na. Try ko pa back. Siguro guys, dito ko na lang natapusin yung vlog ko ha. Thank you sa inyo, thank you sa panonood kung nakaabot ka man dito. Ayun, salamat sa mga kung may natutunan ng mga ideas. Kung may mga question lang naman kayo, i-comment below nyo lang. And then, try natin sagutin sa mga next vlog. Thank you mga katek. Bye bye.